Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong huling araw ng abot kamay na pangarap, ligtas ang buong pamilya ng Tanyag, maliban na lang kay Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Lynette, sinubukang iligtas ang sarili laban kay Moira, ngunit hawak na ni Moira ang device na makapagpapasabog ng buong Apex. Samantala, nakita nila RJ ang bomba na nilagay ni Moira sa Apex, kaya madaling na-defuse ng mga pulis ang bomba na makakapatay raw sana sa kanilang lahat. Habang si Annalyn naman ay nabihag muli ng tauhan ni Moira. Ngunit hindi na nagpatalo si Annalyn sa tauhan nitong si Moira. Kaya napatumba ni Annalyn ang lalaking bumihag sa kanya. Patakas na sana sina Annalyn nang makatayo muli ang tauhan ni Moira. Kaya muntik na ulit mabihag sina Annalyn. Mabuti na lang at dumating agad na ang mga SWAT at nabaril nila ang tauhan ni Moira. Kaya ligtas na sumama sina Annalyn sa mga SWAT. Pero bago ang lahat ay nagsabi sila Annalyn na hindi nila pwedeng iwan ang mga pasyente nila. Kaya kailangan rin nilang isama ang mga ito palabas ng Apex. Nakasalubong naman ni Annalyn ang tatay niyang si RJ. Masaya si Annalyn na nakita ang daddy niyang si RJ. Ngunit hinanap nga nitong si RJ ang nanay ni Annalyn na si Lynette. Nalaman ni RJ na wala pa si Lynette sa labas ng Apex. Kaya minabuti ni RJ na bumalik sa loob ng Apex upang hanapin si Lynette. Naturok naman ni Lynette dito kay Moira ang anesthesia na sana ay dapat kay Lynette. Kaya nang makatakas nga itong si Lynette ay hindi na nakatayo itong si Moira. Aksidenteng nabangga ni Moira ang bomba na tinanim niya mismo sa loob ng Apex. Kaya naman umandar muli ang oras ng bomba na itinanim niya. Sa labas naman ng Apex, nagpupumilit nga itong si Doc Kim na pumasok sa loob ng Apex dahil nalaman niya na hindi pa nakakalabas itong si Annalyn. Nag-aalala nga itong si Doc Kim sa kalagayan ng kaibigan niyang si Annalyn. Nakarinig sila ng isang malakas na pagsabog mula sa loob ng Apex. Kaya nga itong si Annalyn ay takot na takot dahil hanggang ngayon ay hindi pa nakakalabas ng Apex ang nanay at tatay niya na si RJ, pati na rin si Lynette. Iyak nang iyak si Annalyn at nagpupumilit na pumasok sa loob ng Apex. Pilit namang inilayo si Annalyn sa loob ng Apex. Dinala si Annalyn sa tita niyang si Giselle. Nakita naman siya agad ni Doc Kim at agad siyang niyakap ni Doc Kim na wala ang pag-alala ni Doc Kim para kay Annalyn. Kaya sinabi nitong si Annalyn kay Doc Kim na nasa loob pa ang nanay at tatay niya na si Lynette at RJ. Natatakot raw si Annalyn sa maaaring mangyari sa nanay at tatay niya dahil nga sa malakas na pagsabog na bomba na narinig nilang lahat. Pagtapos ng pagsabog ay pumasok na ang mga SWAT para tignan kung nasaan nga si RJ at si Lynette. Dito nga ay nagulat silang lahat at nagimbal dahil biglang lumutang o lumabas ng Apex ang nanay at tatay ni Annalyn na si RJ at Lynette. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita nila na ligtas ang nanay at tatay ni Annalyn. Nilapitan agad nga nitong si Annalyn ang nanay niyang si Lynette, pati na rin ang tatay niyang si RJ. Masaya sila at lahat sila ay nakaligtas, maliban na lang kay Moira. Sa gilid naman ay iyak ng iyak itong si Zoe. Hindi pa rin kasi niya nakikita ang mami niyang si Moira. Hindi alam ni Zoe na isa na itong si Moira sa nasabugan ng
bombang itinanim mismo ng mami niyang si Moira. Maya-maya nga ay bigla na nga lang may inilabas na mga bangkay o nabangkay ang mga SWAT na nanggaling sa loob ng Apex. Niyakap ng mahigpit ni RJ ang anak-anakan na si Zoe. Nang makita ni Zoe ang bangkay na nilabas ng mga SWAT, agad itong nilapitan ni Zoe. Pagbukas ni Zoe ng bangkay ay bumungad sa kanya ang mukha ng mami niyang si Moira. Sunog na sunog ang mukha ng mami niya. Halos hindi na makilala si Moira sa nangyari sa kanya. Iyak ng iyak si Zoe. Dinamayan naman siya ng pekeng ama niya na si RJ. Ganun din si Annalyn. Dinamayan niya si Zoe sa pagdadalamhati sa pagkawala ni Moira. Kinabukasan, masaya na nga ang lahat dahil nailigtas silang lahat ng mga SWAT at nailigtas nilang lahat ang sarili nila. Naayos na rin ang buong Apex. Nag-usap-usap si Annalyn, Lynette, RJ pati na rin si Giselle tungkol sa kamatayan nitong si Moira. Iniisip pa rin nga nitong si Giselle na baka niloloko lang ulit sila nitong si Moira. Ngunit sinabi ni Lynette na mukhang sigurado na talagang patay na si Moira dahil sa nangyari sa kanya. Maya-maya nga ay hinanap nitong si Annalyn ang kapatid niyang si Zoe dahil wala pa rin ito hanggang ngayon. Maya-maya ay biglang dumating si Zoe. Nakabihis ito at mukhang may lakad at sinabi ni Zoe kay RJ pati na rin kay Annalyn na sila na ang bahala sa burol o sa bangkay ng mami niyang si Moira. Nagtataka naman sila kung bakit ganun na lang kung magsalita itong si Zoe. Inamin ni Zoe na panahon na para isuko ang sarili niya sa mga kapulisan. Hindi alam nila RJ kung tama ba ang gagawin nitong si Zoe dahil para sa kanila ay napatawad na nila si Zoe dahil sa pagsuplong nito sa mami niyang si Moira. Ngunit desidido nga itong si Zoe na isuko na ang sarili niya sa mga kapulisan dahil hindi raw siya patutulugin ng konsensya niya kahit na nga napatawad pa siya ng pamilya Tanyag. Gustong-gusto ni Zoe na malinis na ang kanyang pangalan at pagdusahan kung anumang kasalanan ang ginawa niya. Sinama na nga ng mga pulis itong si Zoe. Umiiyak naman sina Annalyn habang binibitbit ng mga pulis itong si Zoe. Makalipas ang maraming taon ay nagtagumpay at naabot na nga ni Annalyn ang lahat ng pangarap niya, lalong-lalo na ang maging isang tagumpay na doktor. Pinalitan na rin ang pangalan ng Apex ng San Vicente Medical Hospital. Maging ang mga kasamahan nitong si Annalyn ay nagtagumpay na rin sa kanilang mga buhay. Sa tingin nyo mga kaabot, magkakaroon kaya ng season 2 tong Abot Kamay na Pangarap? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo para magantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!